Diyos sa buhay ng isang tao. Dahil mayroon kang kapayapaan, mayroon kang kagalakan na hindi kailanman na ibibigay ng sanglibutan nito. Kaya puri ng ating Panginoon, ngayon po ay dadako na tayo sa pagbati ng mga nagdaos ng kanilang kaarawan mula ng Saturday hanggang ngayon. Amen. Amen. Kaya pinatawagan ng ating maibigay ang kanyang patotoo. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ako po ay nagdaos ng kaarawan nung last Monday, at salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay na hindi siya nagkulang, at salamat sa biyaya ng kaligtasan na aking natanggap. Salamat sa Panginoon na dinadalangin ko na may makarating na bisita. Salamat sa Panginoon na dumating yung aking kaibigan na taga-Ajman po siya, at salamat sa Panginoon na pinahintulad ng Panginoon. Nag-aalala siya kasi wala siyang regalo. Pero sabi ko, yung pinakamahalagang regalo yung makarating ka dito. Kasi kinalit ko siya nung nakaraan. Sabi ko, pakainin mo naman yung spiritual na buhay mo. Siya po yung unang-una ko nakausap sa lugar ng Kish. 15 souls po sila na nakausap ko. Siya po yung unang-unang nakausap ko. Salamat sa Panginoon na meron po siyang mababang puso na pwede naman niya akong tanggihan, pero salamat sa Panginoon na nakinig siya ng araw na yan. Kaya sabi ko si Madel malapit sa kaligtasan, kung magpapatuloy siya, nalaman ko yung background niya. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon sa dinami-dami ng tao sa lugar ng Kish. Sabi ko, mapalad tong taong to kasi ang dami namin sa kwarto, pero siya yung una ko nalapitan. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon sa kanya. At salamat sa Panginoon na marami pong may gustong mga pumunta dito. Nasa Abu Dhabi po, Fujairah. Gusto rin po nilang pumunta, pero sa kadahilan ng malayo po sila. At si El po, na nasa Kish pa po siya hanggang ngayon, 1 buwan na po siya na nandoon, na taga-Cornish na. Sabi niya, ate, saan merong gawain? Nasa siya. At nagulat ako sa ganong response niya na, ate, ba't ganyan? At sila na rin po yung nagsabi na first time lang din nalang narinig yung ganyan sila, Twinkle, na hindi ko ina-expect na sasabihin nila yung mga ganong bagay. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay. At salamat sa Panginoon na yung biyaya na aking tinanggap ay kanyang pinag-iingatan. Sabi ko nga, at the age of 34, sabi ko, salamat sa Panginoon na malayo ako dun sa sanlibutan. Na sabi ko nga sa panahon ngayon, pasama na ng pasama. Salamat sa Panginoon na sa dami-dami ng tao dito sa mundo ay kinatagpo niya ako dito sa lugar ng Dubai. At salamat sa Panginoon na piniingatan niya kami mag-asawa. Bagamat wala pang bata, alam ko na in His perfect time na ibibigay niya sa aming mag-asawa. At sabi ko nga kay Madel, punta ka, aawit ako. Kasi naloloko nila ako na umawit daw sila ni Twinkle doon sa lugar ng Kish. Ganda-ganda daw ng boses ni Twinkle. At sabi ko sa isip ko, hindi ako nagsalita. Sabi ko, hindi ako umaawit sa ganyan. At salamat sa Panginoon na hindi man ganun kagandahan ng aking boses ay ako po'y makaawit sa ating Panginoon. At nawa po ay mapagpala po kayo sa mamaya na lang daw po. Awitan ka namin muna. Mamaya na lang daw po pala. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At pinasasalamatan ko po siya. Salamat sa aking buhay. Salamat na pinahintulot niya, umabot pa ako ng 34. At salamat sa mga kapatid na nakapiling ko sa araw na to. At isang kailangan ko sa aking puso. Kay Madel, sabi ko nga, hindi ako yung natuwa, kundi ang Panginoon, kasi hindi mo siya nireject. Salamat sa Panginoon. Nawa, hipuin lang yung puso na pakiingin mo palagi ang iyong kaluluwa. At salamat po sa ating Panginoon. Amen. Amen po ng Diyos. Totoo yan. Tunay nga na napakasarap na madatnan ka ng kaarawan mo na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Yan po, hindi mo ka muna
sis, ikaw ay aming aawitan. Ngayon ay bigyan natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Amen. Atin po siyang ipanalangin sa panguna ni Sister Arnella. Maraming Diyos na Panginoon sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umaga ito. Maraming po. Mabati ang aming kapatid sa umaga ito. Yes, Lord. Sa kanyang kaarawan, Panginoon. Palain mo siya. Lahat ang mabubuting bagay ipagkalo mo Yes, sa kanya. Lord. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mabigat na kahilingan. Kami po ay dumadalangin para sa kanilang ipagkalo mo. Yes. Panginoon. Desire ng kanilang puso. Amen. Magkaroon ng anak, Panginoon. Alam po namin na walang imposible sa inyo. Yes, amen. At sa inyo po, Panginoon, ipagkakalog mo ito. Kaya, tulungan niyo po, Panginoon, pagpalain mo rin ang mga aming kapatid na ng tao sa kanilang kaarawan, si Uncle Harry, Katulayan, si Panginoon. Gamitin niyo siyang malinis ng sangkapan at sa lahat ng aming kapatid na hindi namin po alam ang kanilang, hindi na namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Wala po kami ibang hangarin kundi ang lahat ng mabuting bagay sa kalog. Kaya sa umagang ito, pagpalain mo po ang aming servisyo at tulungan niyo po kami na sa atong espiritu ang siyang ibuhos na sa umagang ito. Walang po ang diablo at ang lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay sadako na tayo sa divine worship sa panguna ni Brother Artis. Salamat sa Panginoon sa napakagandang araw nito. At halos kompleto tayo. May dumating galing Qatar, galing Abu Dhabi, Brother Lloyd na ang wala. At salamat sa mga napakinggan natin na magmula kagabi yung mensahe, kanina sa pag-aaral. At mapapansin natin na dito palagi ang paghamon, papala, warning sa atin. At nawa, pagamat masarap yung inihanda ng ating kapatid sa kanyang birthday, mas masarap yung mapapakinggan pa natin ng tayo mamaya. Hindi magkagalang isa sa ating mga kapatid. Nawa namin natin ang bawat sustansya ng mga mensaheng yan. Upang dahil yan ang napakahalaga, yan ang pagkain natin kaluluwa. At tayo'y magkaroon ng personal prayer. Nalibay tumayo at magkaroon na ng Bible reading. Basahin natin yung Psalm 145, 17 to 21. Ang Panginoon ang matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya, Kanya ring didinggin ng kanilang daing at ililigtas sila.
Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ng lahat na laman ang Kanyang banal na pangalan magpakailan-kailan pa man. Awitin natin yung banal, 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 page 5. Sa panalangin, hiningi natin ang pangunguna ni Sister Rona. Dakila po namin Diyos na banal Opo. Salamatan po namin sa umagang ito na pati aming masambama sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig Panginoon sa bawat sa amin. Hindi nagbabago Panginoon. Maraming salamat po Ama na patuloy pong iningatan ang bawat isa sa amin na patuloy na makapanatili sa inyong mga kamay. Sa loob Ama na isang linggo na kami po inyong iningatan at patuloy na binigyan ng katagumpayan sa aming pakikipaglabang espiritual Ama sa lugar na ito. Maraming salamat po Panginoon sapagkat marapat na po namin pasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay, sa mga kagalingan Panginoon, sa mga pagtatagumpay Ama, sa pagkakalago po Panginoon ng aming mga pangangailangan. Salamat din po Ama sa mga kaluluwa na ipinagkaloob po sa amin sa araw na ito. Naway kayo po siya magpala sa kanilang mga kaluluwa at matugunan po nawa Ama ang kanilang mga pangangailangan sa araw na ito. Sa aming pong pananampahan Panginoon, hiniling po
namin ang iyong pamamatnubay. Samahan po kami ng iyong Santong Espiritu. Lalo na po, Panginoon, ang mensahero na iyong pagkakaloob. Naway maging daluyan po siya, Ama ng pagpapala at kalakasan, Panginoon, sa aming buhay spiritual. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa kami po ay matapos. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus po ang Panginoon. Amen. Tayo dumako sa mga hymnal songs, mga hymnal songs, at umpisa natin dito sa si Jesus ay kaibigan, sa page 173. Ready? Jesus ay kaibigan, sa lathapis pinagsan. Anong laking karapatan, Diyos mapanalanginan. Ganong kapayapaan ang malimit na ligtas, dahil sa kinaligtaan, Diyos ay panalanginan. May pagsubok at tuksuhan, di kahit saan. Huwag tayong manlulupay-pay, lumalangin na laman. May dapat bang kaibigan, kahati mo sa lumbay? Alamating kahinaan, Jesus ang dalanginan. Marina't nabibigatan, sasabing-sabing pasan. Si Jesus ating kanlungan, siya ang dalanginan. Di na magpatiniwanan ng mga kaibigan. Isig niya'y ating tanggulan, siya ang kaaliwan. Sunod natin yung ang daan patungo sa langit. Page 28. Ready? Kailangan kong magdaan
kay Kristong dinala. Kung umakyat man sa kaitasan, kaluluwa'y tungo sa langit. Hanggang tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking matalon, ang tahanan kong lubos. Kaya nilisan ang daan ng mundo, hindi nalakad nito. Pagkat ako'y pinagkabayanan ni Jesus sa kalangitan. Ang daan tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking matalon, ang bahalan kong lubos. Salamat naman. Nakakahamon na awitin yan at tayo dumako naman sa mga testimonies na hinihintay natin sa bawat isa. Yung kanyang mga spiritual blessings na tinanggap sa buong isang linggo at kung sinong handa na, malaya na tumayo. Labis na napapasalamat sa ating Panginoon para tunay na napakabuti niya mula nung nilisya ako sa buhay ko. At bagamat kagabi, nalulungkot ang aking puso dahil hindi ako nakadalo sa kanyang punong panalangin. Pero salamat sa Panginoon, nakita ko yung MP3 ni Day. Pinakinggan ko yung mga mensahe ng ating Panginoon, tunay na napagpaalam ang aking kaluluwa. Kaya nga sabi ko, pagamat na nagsisikap din ako na makadalo ng punong panalangin kahit na hindi makaabot o kalahati man, salamat na may mga mensahe pa rin akong napapakinggan na natutugunan yung pangangailangan ng aming buhay espiritual. At ganun din yung mga kasabihan ko sa aking mga kapatid, pagamat malayo sila sa Pilipinas man o saan man. At yung kagalakan na kuminsan ay hindi nakikita sa akin dahil sa pananahimik na aking buhay. Dahil sabi ko nga, speak less, less mistakes. Sabi ko gano'n sa aking sarili. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy niya ipakita sa akin kung meron kong pagkukulang. At paging sa aking anak na si Jessie sa lugar ng Dagupan, sabi niya, salamat Mama dahil nakadalo din ako sa pag-aaral sa paniki. At sa kanyang mga mensahe, kapagpala, kahit na ilan lang sila sa aking mga anak na tumanggap sa Panginoon, yung makita din nila sa aking buhay na tunay na maipabuhay ko kung paano binagula. Kaya salamat sa ating Panginoon na mayroon siyang iglesia sa lugar na ito. Salamat. Amen. Gusto rin po salamatan natin Panginoon sa mga ito. Salamat na tunay na nagagalak ang aking puso sa harap. Salamat sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At salamat na sa pasimula pa lang ay nandun na ang pagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa akin. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa ating Panginoon na isang panahon ng aking buhay ay pinagawa ko ng ating Panginoon. Salamat na ako'y kanyang tinatagpo at tumatawad sa aking mga kasalanan. Salamat sa ating Panginoon sapagkat nung panahon na yun ay nasa kalagayan ako na self-righteous, nasa kabila ng may relihiyong kinabibilangan. Pero salamat sa ating Panginoon na may ginamit siya para ipahayag sa akin ang mga katotohanan ng ating Panginoon. At salamat sa ating Panginoon na naunawaan ko na ng panahon na yun na ang tao ay pwede palang mabuhay na hindi magawa ng kasalanan. Kaya salamat sa ating Panginoon na isa ako sa tinulungan niya na maunawaan ang bagay na yan at tinulungan niya ako na magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. At
humingi ng tawad sa kanya. Salamat na noong oras na yun ay naranasan ko yung mga kapatawaran at pagbabago ng Diyos sa aking buhay. Salamat na tinulungan niya ako na makapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At salamat na hanggang sa panahon niya, sa panahon kasalukuyan, salamat na patuloy niya sumasagana ang pag-ibig ng Diyos. Salamat na patuloy pinadarama ang aliwan, ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa pagtatagumpay din sa aking buhay spiritual na siya ang tumutulong na maraming mga tukso, maraming mga pagsubok. Pero salamat na sagana ang biyaya ng ating Panginoon, sagana ang kanyang mga pangako na hindi siya magkukulang kailanman. At salamat din sa after 1 month ng parang napakahirap din dahil galing ka sa bakasyon, mas mahirap yung pangalawang balik mo sa ibang bansa. Salamat sa ating Panginoon na siya yung nagbibigay ng comfort sa akin sa kanyang mga salita. Salamat din sa ating Panginoon sa mga awiting spiritual. Salamat sa ating Panginoon sa pagkatunay na wala na tayo baguhin ng ating Panginoon, yung ating mga awit sa ating Panginoon ay talagang nagbibigay ng hamon. Kaya salamat, isa yan sa mga bagay na pinapasalamatan ko para makapanatili lalo sa ating Panginoon. Kaya pinagpuli ko siya at pinapasalamatan sa mga Sundan ko na rin ang pagpapasalamat sa pagbalik pati ko sa kabutihan ng Panginoon. Una, salamat na niloob niya pala na ako naiwala sa mga tatuwa upang makita ko yung value ng bawat isa. Nakita ko na sa bawat isa yung gano'n pala sila kahalaga sa aking buhay. Nakumpara sa 4,000 katao na nandun ako sa gitna. Na iba-ibang mga lahi, mayroon mga Pilipino, pero yung kagalakan na madarama ko sa ilang bilang ay hindi matutumbasan nila. Yung gawain na narito sa isang maliit lamang na kwarto ay napakahalaga pala. Na sa tuwing narito ako nagbibigay liwanag, nagbibigay sa akin ng comfort, at naiibsan yung aking pangungulila sa aking mga minamahal. Malaki ang nagagawa sa maliit na hamak na kwartong ito kumpara yung malaya ka na nasa labas. Dito yung aura, kapag narito ako galing, parang napakasaya na lumabas. Para yung bigat na kakarapin, sabi nga niya, yan yung istroda, yung pagsubok. Sa palagay ko, wala ako sa sanglibutan na kung wala ako makikita ang pagsubok at tukso. Kaya natural man yun, kung nandito pa rin ako lagi na kapiling, nandito sa gawain, yun ay may tulong para yun ay may isang tabi at mapagtatagumpayan. Kaya sa malayong lugar, ito ang lagi kong ginugunita na yung paano ang aking mga kapatiran nagbibigay lagi sa akin ng kagalakan. Salamat. At isang bagay din, ipinakita sa akin ng Diyos, yung matagal kong hiniling sa Kanya na Panginoon, ibig kong maibigay sa iyo yung bagay na kung saan ay sa iyong kalooban. Hirap na hirap ako. So, balit pinakita niya sa akin kung bakit niya pinahintulot ang bagay na yun para lutasin ang bagay na yun na lagi kong hinihiling sa Kanya. Kaya, pinupuri ko sa Diyos sa Kanyang kaparaanan na mahirap makita kaagad. So, balit pagkatapos nun, sabi ko, may kakayanan na para, kaya pinabalik ako ng Panginoon. Kung maaari lang, kung hindi na niya ako pabalikin, pinupuri ko pa rin ng Diyos dahil naayos na yung problema na lagi kong hinihiling at iniiyak sa Kanya. Kaya kagalakan na yung makapaglingkod ka sa Panginoon kung ano ang ibig ng Diyos ay masunod mo. Mangi yung pagbabahagi kung anong mayroon ka. Na sabi nga sa pag-aaral kanina, kailangan balik mo sa Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa anumang Kanyang kaparaanan. Dahil ang lahat ay nagkalaki para sa buti at naging mag-aana sa akin. Kaya maging ang ano ng Pilipinas, mga sambayan ay salamat. Talagang ipinakita ng Diyos sa 3 buwan na dami ang nasol. Kaya puri ang Panginoon. Kaya kagalakan ko na ipagpapato na yung ganap ko na makapiling kayong muli. Nagawa ko. Meron ba magkano gawin? Si Sister Annette.
buwan ko na itong pinapractice eh. Sabi din, isang buwan, nandito pa si Kuya Jet eh. Pinapractice ko na ito. Kaya naway, samahan ako natin Panginoon na matuloy dito na maawit para sa kanya. Siguro hindi paano salita na. Pamagat, I have nothing. Nagagalak ang aking puso dahil nandito na si Badya Jopez. Ay lumakas ang aking kaliwan. Nakita ko yung kanyang ngiti. Kaya na siya, taba pa ako. I have nothing but heartaches and trouble. I was seeking for fortune and fame. I have nothing but wrongs and confusion. But now I have everything. I have everything that needs to make me happy. Amen. I have Jesus that is the way. He has saved me and He gave me life eternal. And now I have everything. I was making plans for my future. I have lived all my lifetime in vain. Then I pray for life's only and now I have everything. I have everything that I need to make me happy. I have Jesus that is the way. He has saved me and gave me life eternal. And now I have everything. Salamat. Amen. Praise the Lord. Salamat sa napakaramdam din tayo ng Amen. kung wala ka sa ating Panginoon talaga. Yung mga pag-aaral ng material possessions, magandang trabaho, mataas na sahod, yung kaya kasi wala kang kapayapaan. The moment na talagang nagsak mo siya sa ng buhay, you have everything. Sabi nga, salamat sa ating Panginoon. At kung wala nang papatuto, wala nang awit, tayo dumako naman sa love offering at hiningin natin ang pangunguna ni Sister Jody. Kaya nanalangin ka bilang Diyos na nilibing at pagkapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa pagpapala na nalitan mo sa bawat isa. Salamat sa inyo sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Panginoon. Salamat din naman na kami pinatako na sa pagbibigay mo niya, pagpalayan mo po ang mga magbibigay at ang maliliit na pera upang magamit namin ito, Panginoon, sa ikalala po at kalala-kalala po ng Panginoon. At sa amin pong pagpapatuloy ng aming pong pagsamba sa iyo, patuloy po namin kahihingan, Panginoon, na yung wala na Espiritu ang sukupunin na sama sa aming pong kalagayan. Tinatagumpilin po namin ang lahat ng ito sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Ang gawain ng Iglesia ng Diyos sa lugar na ito ay nag-uumpisa sa Huwebes ng gabi, yung prayer meeting at yung main service sa Friday at nag-uumpisa sa 9:30. At yung outreach sa OWA every third Saturday of each month. At sa walang pagtagal, ganda natin ating mga puso't kaisipan na kung ano man yung mga pumipil sa atin o parang
para hindi tayo makapag-concentrate sa pakikinig. Sana ay ating isang tabi muna. At bigyan natin ng puwang ang banal na Espiritu para siya mauna sa ating mga puso at isipan. At lalo natin makikita kung ano yung ibig parating sa atin sa umaga ito. At tinatawagan natin ang mensahero sa umaga ito sa katawan ni Brother Arvin. Bago po tayo makapakinig ng mensahe, mapapakinggan na natin ang special song ni Sister Brother. Ayan. Amen. Salamat po sa ating Panginoon na makapagandog awit. Sa katotohanan po, kanina lang po kami nakapag-practice dahil masyado pong naging busy si Brother Arvin ng mga nakalipas na araw. At salamat sa Panginoon, naging inspiration ko po ang awit na to. Sabi ko, gusto kong umatras kasi makakanta ko ba to? Nakakaya sa ating Panginoon. Bagamat nasa isip ko, sabi ko maganda nga boses mo, wasak naman ang kaluluwa mo, bali wala rin yung magandang boses. At nawa ay mapagpala po kayo sa mensahe na lang po ng awit na ito na last month ko pa po narinig. At pag naririnig ko po itong awit na ito, naalala ko yung buhay ko noon na yung buhay kong wala. Yung gusto ko talaga kasi yung napapansin ako, sikat ako, yung may sarili akong desisyon, nakakala ko kalooban ng Panginoon. At itong awitin na to na nagsilbing, habang inaawit ko to nung mag-isa lang kasi wala si Brother Arvin, umiiyak na ako dahil yung message nung awit na to ay talagang nahamon ako. At nahamon din ako sa boses ni Sister Annette. Salamat sa Panginoon na ako, sabi ko kanina lang ako na-practice si Sister Annette, isang buwan. Sabi ko patay na. At sa tulong na lang po ng Panginoon na nawa ay siyang magkaloob na bigyan ako ng lakas ng loob na maawit ang awitin na to. At ang aming pong awitin, ako lang pala, I found it all. I thought it might be in my name, a shining legacy. I thought it might be in the goal for success to follow me. I thought it might be in a plan to sail across the seas, but I didn't find what I really need. I found it all when I lost everything, gave my life to serve a risen King, and found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. Amen. I'm letting go of all my ways, I think are best for me. I'm laying down all ideas of what I think my life should be. I'm leaving everything I am right to Jesus' feet, for it's here I found everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found
ating Panginoon sa magagandang mensahe ng awit na pinagkalawin sa atin ng ating mga kapatid. Kanina, yung awit niya natin, I found everything. Nung natagpuan niya ang Panginoon, ganun din yung sunod na awit. I found it all. Salamat sa ating Panginoon na napakabuti niya sa bawat isa. At tayo po'y mapadako na sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Hinihiling ko, I humbly request na isang-tabi muna natin ang lahat ng ating inisip at yung ating alalahanin, maglalaba, magbukas, may pupuntahan. Konting oras lang para sa ating Panginoon. Sa ating mga cellphone, paki-silent or paki-off po muna para makapokus tayo sa ating pakikinig ng salita natin. Amen. Kaya po lahat ay aking hinahangad tumayo. Samahan niyo po ako dito sa mga gawa. Acts chapter 13, verse 18. Acts chapter 13, 1-3, verse 18. 13:18. Babasahin ko po sa inyo. At nang panahong halos 40 taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y dumalangin. Ningin ko si Brother Art Logan. Kaunan tayo sa panalangin. Diyos, salamat po sa oras na ito na muli at napadako kami sa pagkikinig mo. Dalhin mo kami, Ama, sa espiritu ng pagkikinig niya ng Diyos. Sa ganoon naman ay mapagpala po ang aming mga kasal. Kung yung alipin na yung Ama, luman niyo po siya sa kanyang pagbibigay ng mensahe. Sa kapalan niyo po, Ama, ang kaluluwang ito na may pangalan ng salita mo. Ang kinamin naman na tinugod niyo po ang aming pangangailangan sa araw ngayon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pare na po kayo mo po. Una, binabati ko ang ating may bahay na happy birthday. Pangalawa, sila Brother Joel, sila Tirola, salamat na ating mga silang kapiling. Pangatlo, yung ating mga bisita, si Jerry, si Madel, si aking pinsan si Rola, at si Honey, kapatid ni Brother. Pangapat, mga mahal kong kapatid na lagi natin kapiling sa lugar na ito. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa umaga nito, kung papansinin natin dito, sabi niya, 40 years suffered he. Ang pamagat po ay God's long-suffering, compassion, and judgment. So God's long-suffering, pagpapahinuhod, compassion, hindi ko alam ang gano'ng Tagalog na, at judgment, ang paghuhukom. Ngayon itong buong talatang ito, ikinento dito ni Lucas ang nagsulat ng gawa ko. Na kung paanong yung panahon ni Moises, ang Israel, nalis niya sa bahay ng Ehipto, napunta sa inang hanggang kila Josue na nakarating sa Canaan. Yun ay in the span ng 40 years, sabi ng Biblia. Mamaya sa mga susunod nating oras, papag-aralan ko natin. Yan sabi niya, God's long-suffering, compassion, and justice. Yung tatlong ito, galing ito sa salitang love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, so meron siyang long-suffering, meron siyang compassion, meron din siyang justisya, paghuhukom. So sabi niya mga tao, ang Diyos ay pag-ibig, kaya hindi niya papahintulutan ng mga tao, merong pupunta sa impyerno. Pero sabi doon sa panghuli, ang Diyos din ay justisya. Pag merong mali, kinakailangan may kaparusahan. Pag merong kasalanan, kinakailangan patawan ng parusa. So yun ang justisya ng Diyos.
Yun ay galing sa salita ng ating Panginoon. Sa buhay natin, mula nung tayo pinanganak hanggang sa panahon na ito, naging napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga ng mga awit na si David, anong aking igaganti? Anong aking ibabalik dahil sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin? So, ibig sabihin, kahit na anong kalagayan natin sa buhay, hindi naging masama ang Diyos sa'yo. Dahil sa katotohanan, kaya nagiging pariwara, kaya nagiging masama ang buhay ng isang tao. Sabi sa ating pinag-aralan kanina, dahil yun ay pinili natin. Pero kahit na pinili natin yung ganung buhay, yung kabutihan ng Diyos, hindi pa rin yun na may hiwalay sa atin, di ba? Amen. Laging nandun na. Sabi nga ng Romans chapter 2 verse 4, pasensya na kayo. Hindi mo ba nalalaman ang kabutihan ng Diyos? Siyang umakay sa'yo. Sa pagsisisi. Amen. Ilang taon mula nung tayo bata hanggang sa panahon na ngayon, nabuhay tayo sa ating sarili. Related pa rin sa ating pinag-aaralan. Nabuhay tayo sa ating sarili, sa ating pagpili, sa ating sariling pakinabang. Ilang taon yun bago tayo nakakilala sa ating Panginoon. O sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, ilang taon na tayo na, sabi nga, God's long suffering. Ilang taon na tayo pinagtitiisan ng ating Panginoon. Ang long suffering, ito ay isa sa mga attribute ng Diyos. Na hindi natin may pagkakaila. Kahit na gaano kasama ang tao, hindi niya pa rin pinapatulan. Hanggang sa ngayon. Sabi nga sa meaning ng long suffering, slow to anger, patience, and forbearance. Sabi dun sa Vine's Dictionary, the quality of self-restraint in the face of provocation. Kapag ang isang tao nagkakasala sa Diyos, parang pinoprovoke ng tao ang Diyos na magalit sa Kanya. Pero dahil ang Diyos niya, ang attribute niya is long suffering, hindi niya pa rin pinaparusahan ng tao. Ang sabi niya, which does not hastily retaliate or promptly punish. So yan ang tinatawag na long suffering. Ang pagpapahinuhod ng Diyos, gaano kaya kahaba yan? Ano? Pero ang tao kapag magkasala ka lang ng maliit, hindi niya na mapigil na gumanti, hindi niya mapigil na pagsalitaan ka rin ng masama. Hindi niya mapigil na awayin din yung kanyang kapwa na gumawa sa kanya ng masama. Ang tao talagang napakaiksi ang kanyang pasensya. Ang tao, hindi niya kayang mag-long suffer. Lalo na kapag pinoprovoke siya, ginawan siya ng masama, ginawan siya ng hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Pero ang Diyos, mga minamahal, wala nang tayo nagkasala sa kanyang harapan. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinatulan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual. Hindi lamang kamatayang espiritual, katulad ng pinag-aralan natin kanina, kundi kaparusahan sa impyerno, buhay, o kamatayang walang hanggan. Reason sana nung nagkasala na tayo, ako, tayong lahat, ipinataw na ng Diyos yung kaparusahan sa atin. Subalit, pinagtiisan niya tayo. Hindi niya agad tayo dinala doon sa walang hanggang pagkapahamak. Dahil nga siya'y mapagpahinuhod na Diyos. Pag ang isang magulang paulit-ulit na ginawa ng masama ng kanyang anak,
papaluin niya na yun. Paparusahan niya na. Pero ang tao, paulit-ulit na nagkakasala sa Diyos. Hindi pa rin niya tayo pinarusahan. Magamat merong mga consequences ang ating kasalanan noon, hindi pa rin niya tayo dinala sa impyerno. Minsan iniisip ng tao na hindi niya ako pinaparusahan kasi mabuti ako. Hindi ako katulad ng iba na mamamatay tao, sugalero, magnanakaw, at kung ano pang mabibigat na kasalanan. Kaya hindi pa ako pinaparusahan. Sabi ng Biblia, a good man does good things. Yung good things na sinasabi dito ay yung pagsunod sa salita ng ating Panginoon. So hindi dahil kakaunti ang kasalanan mo, hindi dahil maliit ang iyong kasalanan, ay mabuti ka sa harapan ng Diyos. Kundi kahit sa maliit na kasalanan na yan, nagpapahinuhod pa rin ang Panginoon sa iyo. Kaya nga sinabing, no suffering. Hindi natin masusukat kung gaano kahaba, kung gaano katagal ang pagtitiis ng Diyos sa tao. Sa panahon ni Noe, ilang taon siyang nangaral? 120 years. Kung kilala niyo si Noe na ginawa niya yung daong. Dahil nakita ng Diyos, sabi niya sa 1 Peter 3:20, nakita ng Diyos yung kasamaan ng tao. Sabi niya, gusto kong lipulin ng tao. Dahil, sabi niya, ang isip nila puro lahat masasama. Bukod sa kanilang gawa mismo ang kanilang isip. Sabi doon, nagsisi ang Diyos kung bakit niya ginawa ang tao. Kaya gusto niyang lipulin ng tao. Subalit, bago niya nilipol ang tao, ginamit niya si Noe para ipangaral ang salita ng Panginoon. Dito, nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, ilang minuto, ilang oras tayo nagagawa. Pero si Noe, 120 years, pinangaral niya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagbigay ng pagkakataon ng Diyos para tanggapin nila yung pangangaral ni Noe. Pumasok sila sa daong at maligtas sila mula doon sa baha. Si Noe gumawa ng daong. Yung huli nun, yung mga kaibigan ni Noe, sabi niya, sumigaw. Sumigaw sila para pumasok sa daong. Pero after nun, dahil nagsara na yung pinto, hindi si Noe ang nagsara nun eh. Ang Diyos ang nagsara. Kaya walang ibang makakapagbukas ng kundi ang Diyos. Kaya kahit anong katok ang gawin ng tao, hindi na yung magbubukas. For 120 years, pinangaralan sila Noe. Hindi sila nakinig. Nung dumating ang ulan, saka lang sila nagsipag-sisi. Ganon kahaba ang pagpapahinuhod ng Diyos sa tao. Kaya habang naririnig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, nagpapahinuhod ang Diyos sa iyo. Amen. 120 years, hindi na tayo tatagal ng gano'n. 60 years, 70 years, yun lamang ang itatagal ng tao. Pero kung babaliwalain mo yung pangaral, yung salita ng Diyos sa iyo, matutulad din tayo doon sa mga tao na kumakatok sa daong ni Noe. Kaya isipin natin na tayo nga pag nagkasala tayo sa ating magulang o sa ating kaibigan, hindi ka na mapakali. Hindi ba? Parang hindi mo na alam, gagawin mo, hindi mo alam, hiyang-hiya ka dahil sa ginawa mo. Gaano pa kaya kapag tayo nagkasala sa Diyos? Pero naninigluhod ang Diyos. Siya'y nagpapahinuhod. Ayon dun sa mga Bible scholars, kung gaano karami yung tao ng panahon ni Noe. Although hindi naman to fact, sabi nila 10 billion na population. Mas marami kaysa sa panahon natin yan. 10 billion. Pero 8 kaluluwa lang ang nakaligtas doon sa daong. Wala siyang kaibigan, kundi lahat yon pamilya ni Noe ang nakaligtas sa daong. Ngayon, gaano karami ang population natin? 6, 7 billion. 5, mahigit 5 billion. Ilan lang kaya ang makaligtas sa galit ng Diyos pag siya'y dumating?
habang may panahon, yan ang pagpapahinahon ng Diyos sa atin. Yun. Tama yung sabi ng isang kapatid na hindi tayo naparito dahil nagkataon lang. Kundi tinatawag tayo ng Diyos. Amen. Siya'y nagpapahinahon sa bawat isa sa atin. Kaya wag nating isipin na pinagbigyan natin ng kung sino mang tao na nag-invite sa atin. Kundi merong layunin ng Diyos sa'yo sa umaga. Amen. Kung sa panahon ni Noe, napakasama na, tiniis yun ng Diyos. Gaano pa kaya ngayon sa panahon natin? Ang mga may asawa, nagsisipag-asawa pa ng iba. Ang mga lalaki, nakikiapid sa kapwa lalaki. Ang mga babae, nakikiapid sa kapwa babae. At ito pa, pinapayagan yan sa ibang sekta ng relihiyon. Okay lang na, sige, tinotolerate nila. Yung isang babae at lalaki na hindi kasal, nagsasama, okay lang din yan sa kanila. Kung tayong nasa katayuan ng Diyos, banal, walang kapintasan, hustisya, hindi mo matotolerate yung ganung bagay. Tayo nga nagre-react eh. Ang salbahe naman ng lalaki, may asawa na, nag-asawa pa ulit. Yung salita ng sangibulat, nakakadiri naman yun. Nakikiapid sa kapwa lalaki. Parang ikaw, hindi mo matolerate, nagre-react ka. Gaano pa kaya ang Diyos? Pero mahaba pa rin ang kanyang pagpapahinahon. Kaya ang tao minsan satisfied na sa kanyang relihiyon. Dahil nga kung ano yung gusto ng kanilang laman, kung ano yung gusto ng kanilang pita, at yun yung nakikita nila sa isang grupo ng relihiyon, okay na, dun ako. Dahil natotolerate yung aking ginagawa. Pero mga minamahal, ang salita ng Diyos, ito'y matuwid. Hindi ito binabaluktot. Kapag sinabi ng Biblia, nagkasala ka, nagkasala ka. Yan ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Naway, huwag tayong masatisfy sa ating kalagayan na spiritual ngayon. Minsan ang sabi ng iba, hindi naman na mahalaga kung ano yung aking pinaniniwalaan. Mahalaga, sincere ako. Yan ang sabi ng iba. Pero mga minamahal, mahirap paniwalaan ng mali at maging sincere ka doon sa bagay. Ang magiging kahinatnan nun, ang gawa mo, puro mali. Sabi nga, our beliefs will determine our actions. Kaya kung naniniwala ka sa mali, ang action mo rin ay magiging mali. Kaya naman huwag tayong masatisfy sa ating mga religion, sa ating kalagayan spiritual. Kaya habang nagpapahinuhod ang Diyos, bigyan natin ng pagkakataon ang pagpapahinuhod ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 15 verse 7, they worship me with their mouths, but their hearts are far from me. Ganun ba tayo sa umaga nito? Alam niyo sa sekta ng reliyon, ang laging bukang bibig nila, praise the Lord, hallelujah, amen. Pero ang sabi ng Biblia, hanggang sa bibig lang. Ngayon, sa ating napag-aralan nakaraan, ang tunay na pagsamba sa Panginoon, sabi niya, dumarating ang oras na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapainuod ang Diyos hanggang sa oras na ito. Naghahanap pa rin siya ng mga nais na sumamba sa Kanya. Pag sinabing sa Espiritu at katotohanan, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos na bago ang iyong buhay at lumalakad ka sa salita ng ating Panginoon. Yan ang tunay na mananamba sa ating Panginoon. Karamihan ng mga
sekta ng reliyon ngayon, meron silang mga rock bands. May ingay pagdating ng panambahan. Makikita mo mga nagsasayawan, meron silang sariling dance hall. Pagdating ng praise and worship nila, talagang napakasigla, napakasaya. Pero sa harapan ng ating Panginoon, yan ay hindi karapat-dapat o hindi kaaya-ayang pagsamba. Kaya mga minamahal sa umaga nito, habang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, habang siya'y nagpapahinuhod, kunin natin yung pagkakataon. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10, sabi ni Pablo, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga mangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito yung karaniwang kasalanan na ginagawa ng tao. Alam niyo yung awit na one day at a time. Sabi niya doon, Lord, if you look today than before, it's worse. Pero ang Diyos patuloy pa rin nagpapahinga. Kapag kinatok ka na niya sa oras sa iyong puso, huwag mong hayaan na yun ay humalampos. Huwag mong hayaan na yun ay makawala. Yun ang pagpapahinuhod ng Diyos sa atin, na kailangan tanggapin natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. At dito, balik tayo sa ating teksto. Sa chapter 13, verse 18. Sabi niya, at ng panahong halos 40 taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. Tinutukoy na dito ng Biblia yung bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel. Noon sila ay slave ng Ehipto. Ang Ehipto is a type of sin. Yan ay kasalanan. Pinalaya sila ng Diyos doon, tumawid sila sa Red Sea. Ang Red Sea is regeneration. At nung nakarating sila sa ilang, yun ang justification. So, pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan mula sa Ehipto. Ibig sabihin, ng isang taong makasalanan, kapag siya'y nasa kasalanan, nasa Ehipto siya. Kinakailangan siyang palayain ng Diyos at mapunta siya doon sa ilang. At after nun, ang Diyos sabi niya, dadalhin sila sa land of Canaan. At sabi ng iba, ang kanilang travel time mula sa Ehipto hanggang sa Canaan is 11 days. Pero sabi ng karamihan, 12 days. Meron pa iba, sabi nila 40 days. Pero palagay ko 12 days ang kanilang travel time, travel period. Pero yun ay tumagal ng ilang taon? 40 years. 40 years silang tiniis ng Diyos, sabi sa ating teksto. 40 years na nagpahinuhod ang Diyos, na paikot-ikot lang doon sila sa ilang. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Tiniis sila ng Diyos sa lugar na yun. Nakita nila yung miracle na ginawa ng Diyos sa kanila sa lugar ng Ehipto. Pagdating doon sa ilang, gumawa pa rin sila ng Diyos-Diyosan na kanilang sasambahin. Tiniis sila ng Diyos sa lugar ng ilang. Nagmurmur sila, nagrebelde sila laban sa Diyos. Kahit na kapag umaga, nilagyan sila ng ulap para hindi sila mainitan. Kapag gabi, merong apoy para mag-lead ng ilaw sa kanilang path. At pag nagugutom sila, pinapakain sila ng mana. Ganun kabuti ang Diyos sa bayan ng Israel. Ganun din kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin.
For 40 years, tinis ng Diyos ang kanyang bayan. Mga minamahal, ilang taon na tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Hanggang kailan din tayo titiisin ng Diyos? Ibig kong sabihin, kung hindi ka sincere na naglilingkod sa umagang ito, panahon na, nailapit mo sa Panginoon ang buhay, maging sincere ka. Tapusin mo yung pagtitiis ng Diyos sa'yo. Nakakahiya naman na lagi kang pinagbibigyan ng Diyos, pinagtitiisan tayo. Ang nais ng Diyos, marating natin ang lugar ng Kanaan. Ng mabilis ang panahon. Kaya ito, hindi ito patagalan. Hindi natin sasabihin 10 taon na ako, 15 years, 20 years na ako. Marami na akong alam. Hindi mga minamahal. Kundi sa pagsunod natin sa ating Panginoon, yun ang kanyang hinahanap sa atin. At bilang isang Kristiyano, yung long suffering ng Diyos, yun ay nagre-reflect din sa bawat isa sa atin. Sabi nga, ang bunga ng Espiritu ay pagpapahinahon, long suffering. Kaya yun ay nakikita rin sa bawat isang Kristiyano. Amen? Amen po ba? Tayo marunong magtiis, tayo marunong umunawa, tayo marunong magantay. Bawat isa sa atin mayroong inaantay. Iba-iba nga lang. Kami nag-aantay kami ng anak. Ang iba nag-aantay ng trabaho, ang iba nag-aantay ng makasama ang kanilang pamilya. Ang iba nag-aantay ng makapag-asawa. Doon nag-develop yung ating pagtitiis. Kapag tayo pinag-aantay ng ating Panginoon. Sabi nga ng iba, ng kasabihan, patience is a virtue. Possess it if you can. Seldom found in woman, never found in a man. Totoo po ba yun? Ibig sabihin, mas mahaba yung pagtitiis ng babae at mas marunong magtiis ang isang babae. Pero kapag tayo Kristiyano, meron na tayong pagtitiis na binibigay ang Diyos. Tinuturuan niya tayong magantay. Ano man ang ating kalagayan sa ating buhay, yan ay may layunin ng ating Panginoon. Yung pagtitiis na yan, kapag sinasanay natin yan, dahil inaantay natin ang ating Panginoon, pag dumating siya, sabi nga, ang makapagtiis hanggang sa wakas, siyang magliligtas. So kung hindi tayo marunong magtiis sa maliit na bagay, hindi natin maaantay ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang bunga ng Espiritu, yung long suffering niya sa atin, kinakailangan pang pasakdalin ng Diyos. Kaya huwag tayong manatili sa ilang, kundi tayo pumunta doon sa lupang pangako. Pangalawa, yung compassion. God's compassion. Dito sa Awit, chapter 112, verse 4. Sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Sabi sa English, and full of compassion. Ang Diyos, tama yun, full ng compassion. Ibig sabihin, ang tao ayaw niyang manatili sa kasalanan. Ayaw niyang nahihirapan. Kaya sa lahat ng paraan, gagawin ng Diyos para siya'y alis mula sa buhay na makasalanan. Kung alam niyo yung istorya ng Good Samaritan, meron doon na isang tao na ginawa ng masama ng isang tulisan. Siya'y nasugatan, pinagnakawan. Merong dumaan na una yung Pariseo. Hindi ako nagkakamali. Tinignan lang siya. Pangalawa yung Levita. Tinignan lang ulit siya. Pangatlo yung Good Samaritan.
yung compassion na nandun sa taong yon, na tinulungan siya, ginamot yung kanyang mga sugat, dinala siya sa isang tirahan at binayaran pa nung lalaking yon yung araw na i-stay niya doon. At sabi pa nung Samaritano, kung sumobra pa yung stay niya dyan, babalik ako, babayaran kita. Ganun ang compassion ng Diyos sa atin. Nung tayo nasa kasalanan, inabot niya ang bawat isa sa atin. Nung tayo nakita ng Diyos na sugatan, wala nang kwenta ang ating buhay, inabot niya tayo ng kanyang kamay. Dinala niya tayo sa kanyang tahanan. Dinala niya tayo sa iglesia ng Diyos. Mga minamahal, napakasarap na mabuhay nakasama ang Diyos. Napakasarap na mapabilang sa iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, hindi ito sekta ng reliyon, hindi ito pangalan, kundi ito yung pamilya ng Diyos, na kung saan lahat ng naalis mula sa kasalanan, dito sila kasama. Kaya hindi ito sinasamahan. Paano pang makikita natin ang compassion ng Diyos? Tulad ng sabi natin kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Galit ang Diyos sa isang hindi sa tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. So, ibig sabihin, andun yung anger niya, di ba? Sa kasalanan. Pero dahil siya'y merong long suffering, hindi pa siya pumapatol doon sa tao. Hindi niya pa pinarurusahan. Ngayon dito darating ang compassion ng ating Panginoon. Kahit na tayong nagkasala, binigay niya ang kanyang anak. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Para lamang ikaw ay hindi manatili dun sa kasalanan at para lamang hindi ka mapunta sa impyerno. Ang ating Panginoong Hesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Imbis na tayo sana mapako sa krus, imbis na tayo mapupunta sa impyerno, ang ating Panginoong Kristo ang umako ng ating kaparusahan. Dahil ayaw niyang bawat isa sa atin pupunta sa impyerno. Ayaw niyang merong tao na pupunta sa impyerno. Kaya binigay niya ang ating Panginoong Hesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Minsan hindi natin maarok ang plano, ang kaisipan ng Diyos. Pero sa ilang taon na ang tao ay nagkasala sa tao, tiniis yun ng ating Panginoon at binigyan niya pa ng pagkakataon na maligtas mula sa kasalanan. Yun yung pagbibigay niya ng kanyang buhay o ng ating Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga minamahal, mga kapatid, habang nandyan ang compassion ng Diyos sa atin, huwag nating pabayaan ito. Dahil ito'y natatapos. Yung long suffering ng Diyos, darating yan na matatapos. Kailan ito matatapos? Ito na yung pangatlo nating pag-aaralan. Yung judgment. Sabi na ng tao kanina, binanggit ko, mabuti naman ng Diyos na hindi niya ibig kasi naman ay mapahamak. Tama yun. Yun ay tama. Ayaw niya kasi naman ay mapahamak. Pero meron tayong kinakailangan gawin. Tayo kinakailangan sumampalataya. Upang pag dumating ang paghuhukom, hindi tayo mapapahamak. Doon na matatapos yung pagtitiis ng Diyos sa tao. Kaya habang tayo nabubuhay, piliin natin tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Yung ating pinag-aaralan kanina, yung first resurrection, yan ay pinakita ng Diyos ng isang taong nasa kasalanan ay walang relasyon sa Kanya. Siya ay patay spiritual. Kaya kinakailangan niyang may panganak na muli. Minsan na pagkakamalan tayong mga born again. Pero pag sinabing born again, yung salitang born, yan ay life. Hindi po ba? Pag sinabing again, ulit, bagong buhay. Buhay, ulit. So ang salitang born again, ito'y karanasan.
Karanasan ng mga nakikita niyo sa inyong katabi. Karanasan ng mga anak ng Diyos na nagsisi ng kanilang kasalanan, iniwan ito, sumampalataya sa ating Panginoon. Upang pag dumating ang paghuhukom, hindi tayo masasama doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya kinakailangan ng tao, piliin niya habang namamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang nandyan ang kanyang Espiritu Santo na umaakay sa atin, patungo sa ating Panginoon. Kinakailangan tanggapin natin ang ating Panginoon. Kinakailangan tayo maging sincere sa ating mga kaluluwa. Kinakailangan pahalagahan natin yung ating nag-iisang buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang ating mga buhay. Sino nakakaalam ng kanyang kamatayan? Kahit yung mga magagaling na magulang na sinasabi nila, hindi nila na-predict ang kanilang kamatayan. Kaya tayo hindi natin hawak ang ating buhay. Pero bigyan natin pahalaga ito. Dahil matatapos ang pagpapahinuhod ng Diyos. Huwag na natin antayin na dumating na matapos pa yun. Huwag natin antayin na dumating na kung kailan nandun na tayo sa malapit sa kamatayan, saka na lang tayo magsisisi. Yan ang sabi ng tao. Dun, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon, saka na lang ako magsisisi pag matanda na ako. O pag nandun na ako sa balik ng karamdaman, yung malapit na ako mamatay, doon na lang ako magsisisi. Baka hindi natin alam kung biglaan ba yung ating pagkamatay o sa sakit, ng dahan-dahan. Kaya mga minamahal, sa umagang ito, isipin natin na ang Diyos ay patuloy na nagpapahinahon sa atin. Minamahal tayo ng ating Panginoon. At nais niya na tayo maalis mula sa buhay ng makasalanan. Nais niya piliin ng tao ang mabuti. Kaya nawa yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung kanyang pagpapahinuhod, yan ay lagi natin isipin. Lagi natin sa puso na nagpahinuhod ang Diyos sa atin. Amen? Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang tulong. Salamat sa inyong pakinig sa konting oras na ating pinagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y tinatawagan ko po si Brother. Salamat sa mensahe na ating yung pagsabi ng Diyos, yung kanyang compassion, tsaka yung kanyang justice. Salamat na meron pa rin yung mga salita ng Panginoon na nahayag. Amen. Na ibig lang sabihin niya, ando pa rin yung pagtitiis ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yung lahat ng kaluluwa ay maligtas. Yun po ang kanyang kalooban. Sabi nga kanina ng ating kapatid, because of freedom of choice, mas pinili ng tao ang mamuhay sa kasalanan. Subalit sa oras na ito, nakita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang kanyang kaluluwa, ang kaluluwa ng bawat isa. Kaya patuloy pa rin siyang nagpapahinuhod. Kaya sino man ang nais na makasama ang Panginoon, malaya siyang lumapit sa likod sa harapan ng pulpito. Upang maranasan niya rin yung unang pagkabuhay. At sa aking mga kapatid na nais makarating sa lupang Kanaan, ibigay natin ang ating buhay. Habang inaawit yung awitin ng pagtawag, i-search natin yung ating mga sarili sa umagang ito. Ako ba ay matuwid na sa harapan ng Diyos? Ako ba ay walang kasalanan sa aking puso? Pero sinabi ng Biblia, all have sinned and come short from the glory of God. Ikaw na yung namuhay na pinakamabait na tao, kailangan mo pa rin ang kaligtasan. Sa lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos.
tingnan natin ang ating mga sarili. Pag nakita mo yung sarili at kinatok ka ng Espiritu Santo, come to the house. Bigay mo yung mapalad ang kaluluwa na siya kinatok ng Espiritu Santo. At sabi nga, ang pakikinig, ang pananampalataya nakukuha sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At pag nakita mo yung sarili, ikaw ay nagising, nagkaroon ka ng conviction. At yung conviction na yun, yung kalubayan sa puso. Lumapit ka sa harapan at humingi ka ng tawad sa Diyos. Sino yung nais na lumapit sa Panginoon? Sino yung gustong tanggapin niya yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos? Sabi ng kapatid ko kanina, isang bagay yung hindi pwedeng gawin ng Diyos sa tao, yung ipilit ang salvation. Kaya sa oras na ito, gamitin mo yung talino mo. Sinong pipiliin mo? Ang Diyos o ang buhay sa buhay ng kapamakan? Amen. Sino pa ang nais na lumapit sa Panginoon? Sa aming mga mahal na bisita, bisita, lumapit tayo sa Panginoon. Tagapin natin yung biyaya ng kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Libre po yan at walang bahay. Amen? Tapusin na lang po natin yung kanta niya at tayo magtatapos na po. Pwede na po tayong makaupo sa salamat sa Panginoon sa gawain ng Panginoon. Tayo muli tumayo at hinihiling ko po si Father Ricky sa pagtatapos ng ating gawain. Maraming Diyos, malaki at balang kapangyarihan sa lahat. Amen. Kami po ay muli nagpupurit at papasalamat, Panginoon, sa inyo pong pagsama sa amin, sa pagsamba sa inyo. Salamat sa mga pagpapala na aming narinig, sa mga awitan, sa mga patotoo, Panginoon, higit sa lahat sa aming pag-aralan, napakinggang mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, hindi nagkulang ang inyong salita sa bawat isa sa amin. Salamat sa kapahayagan ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa inyong pagpapahinood, Panginoon. At hayaan naman na mga bagay na aming narinig sa umagang ito, lalong higit sa aming mga mahal na bisita, kanilang pagbubulay-bulayan ng inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin naman na meron kang plano sa bawat isa sa kanila, maging sa amin magkakapatid, na amin laging sariwain ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Na nawa, Panginoon, sa araw ng mga hindi pa nakaranas na may lapit ang kanilang sarili sa inyo sa paghingi ng kapatawaran, ay magkaroon pa nawa sila ng pagkakataon, Panginoon. Kaya humihiling po muli kami na nawa, Ama, ang kapangyarihan ng inyong mga salita ang siya nawang
bumagabag sa kanilang mga puso, Panginoon, na makita nila ang kalagahan na kilalanin nila ang kanilang mga sarili, Panginoon. At magkaroon ng kababaan. Isang araw, ihanda nilang ihandog ang kanilang buhay para sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Ama, na kami po'y patuloy na nagtatagumpay sa aming kapatid na lumapit sa inyo. Alam po namin na hindi niyo siya bibiguin, Panginoon, sa kanyang inilapit sa inyo, Ama. Kaya salamat sa magang ito na kami po'y nagtagumpay. At Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw po ang isang tumulong at ingatan ang bawat magbibiyahe, Panginoon, at sa buong isang linggong ito na aming kakarapin sa inyong kalooban ay inyo po muli kami pangunahan, Panginoon. Sa aming mga bisita, lagi niyo pong ipahayag patuloy ang inyong pag-ibig at ang pagpapalang material, ang inyong kabutihan at ang inyong pag-ibig ni Sanawang maging daan din sa araw kanilang mapabubuli-bulayan ng inyong mabubuting gawa, Panginoon, nang siya mag-akay sa kanila sa pagsisisi. Kaya salamat, Ama, sa umagang ito kami po'y nagtagumpay. Kaya amin pong ibinabalik ang aming mataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. I love you with the love of God. Yes, I love you with the love of God. I can see in you the glory of